Ika-10 kabanata sa pagpapatuloy. Itinikom ng ating bida ang kanyang kamao na sinabi niya na kailangan daw niya ng isang espada. Na naalala pa niya noong sumugod siya hawak ang kahoy. At sinabi niya sa kanyang sarili na sigurado daw siya na kahit noong oras na yon. Kahit na may hawak daw siyang sanga ng puno, posible ang pag-atake dahil may taglay siyang isang bagay. At pagkatapos ay nagulat siya nang makita niya ang mga sirang espada. At napasabi na nandito pa rin daw ito. Ang ginamit ng 4 na mga bugok na mga lintik. Kahit na daw sira na ito, baka magamit pa rin daw sa kung ano. At pagkatapos ay lumipat ang kwento sa bayan kung saan marami ang naglalakad na mga tao. Sinasabi ng isang tao sa loob ng paggawaan na ito na ano? Gusto daw ba niyang bumili ng espada gamit ito? Natumugon ang ating bida na sinabi nito na hindi daw ba posible yon. Pinagmamasdan ng lalaki ang espadang dinala ng ating bida na sinabi nito na alam daw ba ito ng ama niya. Ano daw bang balak niyang gawin sa espada? Natumugon ang ating bida na sinabi na kasi nakakatakot daw mamuhay sa mundong ito. Kaya gusto daw niyang magdala ng espada kahit gaano pa ito kapangit o ka-cheap. Na sinabing muli sa kanya ng lalaki na ganun daw ba. Mukhang pati daw ang mga aso at baka ay nagdadala na rin ng espada sa panahon ngayon. Na sinabi ng ating bida sa lalaki na nagmamakaawa po ako sa inyo. Na nakatingin ang lalaki sa kanya na sinabi nito sa kanyang sarili na itong taong ito. Ang laki daw ng pinagbago mula noong huli niya siyang nakita. Hawak ang mga sirang espada na nakapikit niyang sinabi na kahit na daw sira, maaaring magamit ito ng maayos kapag natunaw na. Na masayang sinabi ng ating bida na kung gayon, makakabili daw ba siya ng espada gamit yan. Na sumagot sa kanya ang lalaki na hindi. Hindi daw yun posible. Na napasigaw naman ang ating bida na bakit daw naman. Na tumingin sa kanya ang lalaki na sinabi nito na hindi daw siya gumagawa ng mga sandata. At hindi rin daw siya nagbebenta ng mga ito. Malungkot na napasabi ang ating bida na ganun daw ba. Pero bakit daw naman? Na tumalikod sa kanya ang lalaki na sinabi sa kanya na dahil daw ang mga sandatang ginagawa niya ay kukuha ng maraming buhay. At ayaw daw niyang kumita ng ikabubuhay sa pamamagitan ng ganitong gawain. Na nakatingin ang ating bida sa kanya na malungkot na sinabi na ganun ba. Na sinabi pa sa kanya ng lalaki na kung gusto daw niya, pwede daw niya tunawin ito at gawing mangkok para sa kanya. At iwan na lang daw niya dito at umalis na siya. Na nakatingin lang ang ating bida na nag-iisip. At pagkatapos ay malakas niyang ipinalo ang kanyang palad sa dibdib na sinabi nito sa kanya na kung ganoon, kapalit daw niyan, hinihiling daw niyang ituro niya sa kanya ang paggawa ng espada. Dagdag pa niya na ayos lang daw ba kung siya na mismo ang gagawa nito. Nalumingon ang lalaki sa ating bida na sinabi nito na ano? Gusto daw niyang gumawa ng isang espada. Na sumagot ang ating bida na sinabi nito na kung papayag daw siyang ituro sa kanya, gagawin daw niya ang lahat ng hilingin niya. Na pumikit na tumugon ang lalaki na hindi pwede. Paano daw niya? Na biglang sumigaw ang ating bida na sinabi nito na please. Pakiusap, nagmamakaawa daw siya. Wala daw siyang ikakalugi dahil dito. Kaya daw niyang gawin ang mga mahihirap na bagay. Na tumingin muli sa kanya ang lalaki na sinabi nito na hindi daw ganito ang taong ito dati. At pagkatapos ay may itinuro siya at sinabi niya sa ating bida na ang kanyang katigasan daw ng ulo ay patunay na ikaw nga ay anak ng iyong ama. Sige na nga. Pwedeng ilipat daw niya lahat ng mga kagamitang bakal sa bodega ngayong araw. Kung magtatagumpay ka, nangangako daw siyang tuturuan daw niya siya. Na napasabi naman ang ating bida na ito daw ay mga iron bricks. Nang umiti ito ng kakaiba na tumugon sa ating bida na oo, at sinabi niya sa kanyang sarili na mukhang magiging mahirap daw para sa isang tulad niya na makapagbuhat ng isa o dalawa sa mga ito. At lumipas ang 2 oras. Na ang ating bida ay namumula sa pagod na sinisigaw niya sa lalaki na nailipat na daw niya ang lahat ng mga yon. Ngayon, kailangan na daw niya siyang turuan. Na nagulat naman ito na napasabi na ano? Na tumingin sa mga metal bricks na sinabi nito na imposible. Ang bigat daw ng mga yon. At paano daw niya nailipat lahat ng mga yon sa ganitong kabilis na panahon? Na sinabi ng ating bida sa kanya na hindi daw naman niya balak sirain ang pangako niya, hindi ba? Na napapikit na lang ang lalaki na sinabi na okay sige. Ang pangako ay pangako. Ituturo na daw niya sa kanya.
Na napataas ng kamay ang ating bida na masayang sinabi nito na salamat daw. Na tumingin sa kanyang gilid na sinabi sa isang lalaki na Miseong. Lumapit daw siya sa kanya. Natumugon ito na sinabi na nababaliw na daw siya sa dami ng kanyang ginagawa. Ano daw ba ang kailangan niya? Na sinabi sa kanya ng lalaki na ipakita daw niya sa ating bida kung paano gumagana ang panaog na pampainit. Na napasabi ito na tumingin sa ating bida na ano? Turuan ng tanga na yan kung paano gamitin ang panaog. Bakit? Na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na naiinis na ako. Tanga. Na sinabing muli ng mayari ng pandayan na huwag kang hangal. Mas matanda daw siya sa kanya. At mag-ingat daw siya sa mga salitang ginagamit niya at bilisan na daw niya at turuan siya. At nangako daw ang ama niya sa kanya, kaya huwag na daw niyang subukang umiwas dito. Na tumingin sa ating bida na sinabi nito na nakakainis daw talaga ito. Na sinabi naman ng ating bida sa kanya na inaasahan daw niyang matututo mula sa kanya, Minseong. Na sinabi pa niya habang papunta na sa kanyang ginagawa na ano daw ang nangyari sa kanya. At bakit daw parang tumangkad siya? Sinabi pa niya na kung anuman, sumunod na lang daw siya sa kanya. Makikita ang pandayan. Na sinabi sa kanya ni Minseong na hindi madaling gumawa ng espada. Kahit daw sila ng mga bihasang panday, kailangan daw nilang maglaan ng kalahating taon para matutunan lang kung paano gamitin ang panaog. Pinapaypayan ng ating bida ang panaog na sinasabi pa niya na kaya daw pala, pinapalakas niya ang apoy sa pamamagitan ng hangin. Nakatingin siya sa loob ng panaog na sinabi niya sa kanyang sarili na ang hangin daw ay humihip ng malupit kapag nakatagpo ng apoy. At parang kung paano daw gumalaw ang painting dati. Para daw makagawa ng espada, kailangan matutong kontrolin daw ang hangin at apoy. Hindi daw mukhang madali ang gawain na ito. Na naiinis nakatingin naman sa kanya si Minseong na sinasabi sa kanyang sarili na ano daw ba? Bakit daw ang galing niya? Paano daw yung taong dati itanga, naging ganito katalino? At bigla itong tumighim na tumalikod na sinabi na sige, tapos na. Kahit na. Abala rin daw siya, kaya hindi na rin daw niya inaasahan na magtagal pa ito. At simulan na daw nila ang pagpapanday. Na napalingon ang ating bida na nagtataka na sinabi na ano? Pupunta na daw sila kaagad sa susunod na hakbang. Hinahampas na ni Miseong ang bakal na nag-aapoy na sinasabi nito sa ating bida na sige. Ito daw ang tinatawag nilang pagpapanday. Ang mga hampas daw ay dapat malakas, pero kontrolado. At dapat daw ay walang kahit kaunting pagkakamali sa bawat hampas. Sinabi pa nito habang nanunood ang ating bida sa kanyang ginagawa na mahihirapan daw siya ng sobra kung gawin daw niya ito kahit 10 beses. Na napasabi naman sa kanyang sarili ang ating bida na ang mahihinang hampas daw ay walang kwenta. Samantalang ang sobrang lakas daw na hampas ay sisira sa hugis. Tiyak daw na makakatulong ito sa pagpapabuti ng konsentrasyon. Na sinabi ng ating bida kay Miseong na gusto daw niyang subukan ito. Na tumawang sinabi niya sa ating bida na kung ganon. Kumuha daw siya ng malaking martilyo at subukan daw niya ito. At siya na daw ang gagamit ng mas maliit na isa. Nakangiti pa nitong sinabi sa ating bida na mahalaga daw ang paghinga dito. At kontrolin daw rin niya ang kanyang paghinga. Na sinabi pa nito sa kanyang sarili na tingnan daw nila kung kaya niyang magtagal sa loob ng 30 minuto. Na hinampas na ng ating bida gamit ang malaking martilyo habang gamit naman ni Minseong ang maliit. Nakatingin sa ating bida si Minseong habang humahampas na sinabi sa kanyang isip na siya daw ay humahampas ng napakagaling. Na siya ay pinagpapawisan na at tumutulo ang sipon sa ilong na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang galing daw ng ginagawa niya at hindi man lang daw siya napapagod. Grabe. Paano daw nangyari to? At mukhang ipinanganak daw siyang gawin ito at mas magaling pa daw siya kaysa sa sarili niyang ama. Nabigla na naman siyang tumalikod at sinabi sa ating bida na tama na daw. At tapos na daw ang pagpapanday nila para sa araw na ito. Na nagulat na patingin ang ating bida sa kanya at sinabi na tapos na. Hindi daw ba siya magaling? Na sinabi sa kanya nito na siyempre, hindi daw siya magaling dito. Talagang hindi daw. At sobrang kakilakilabot. Na yumuko ang ating bida na sinabi nito na humihingi daw siya ng paumanhin. At mas gagalingan na daw niya sa susunod. Na naiinis naman sa ating bida si Minseong na sinabi na ang susunod na hakbang daw ay welding. Napakahirap daw gawin ito, kaya't manood daw siya ng mabuti.
At pagkatapos ay makikita ang paggawaan na may malakas na humahampas. Na si Minseyong ay hindi makapaniwala na nakayuko na sinasabi sa kanyang sarili na nakakainis daw talaga ito. Ang galing daw niyang gawin lahat. Na sinasabi pa ng ating bida na tama daw ba ang kanyang ginagawa. Na biglang sumigaw ito na sinabi na ito daw ay tama, tama. At ang lahat daw na lintik na ginawa niya lahat daw ito ay tama. Na nagulat naman ang ating bida na napasabi na kung siya daw ba ay nanginis. Na pinagmamasdan sila ng may-ari ng pagawaan, na sinasabi niya sa kanyang isip na paano daw niya nagagawang matutunan ang ganitong kahirap na mga bagay sa sobrang ikling panahon. Na nakatingin pa din ito sa kanya, na sinabi pa nito sa isip na parang kinakausap daw niya ang espada habang pinapanday ito. Na makikita pa ang mata nito na sinasabi sa isip na hindi. Hindi daw yun. Sinabi pa niya habang makikita ang ating bida na parang ginagawa daw niya ang espada at sabay na rin siyang nagsasanay ng kasanayan sa paggamit ng espada. Na nagbago ang reaksyon ng mukha niya na sinabi pa sa isip na paano daw kaya na kahit sa ganitong bagay, nakakahanap siya ng ganitong kasiyahan. Sinabi pa niya habang makikita ang ating bida na sa lahat daw ba ng taon niya bilang isang panday, nagpakita daw ba siya ng ganitong klaseng kaligayahan sa mukha niya. At pumikit ito at sandaling tumahimik. At pagkatapos ay napatingin ang dalawa nang sabihin niya na tumigil na daw sila. Na nagulat naman ang ating bida. Na sinabi naman ni Minseyong na ama. Sinabihan niya siyang magmadali, kaya tinuturuan daw niya siya ng welding. Na tumugon ito na sinabi na tama daw yon. Dagdag pa niya na mula daw ngayon siya na daw ang magtuturo sa kanya. Na nagtataka naman ang kanyang anak na napasabi ng ano. Na napanganga naman ang ating bida na sinabi nito na ikaw. Tuturuan daw ba niya siya ng direkta? At pagkatapos ay masayang nagpasalamat ang ating bida sa kanya. Na masaya namang napangiti ang may-ari ng pagawaan. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata. Ika-11 kabanata sa pagpapatuloy. Gumagawa na ang may-ari ng pagawaan na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na ibang-iba daw ang mga galaw niya kumpara kay Minseyong. Humahampas ng martilyo ang lalaki na sinabi pa ng ating bida sa isip na kahit daw na hindi siya nagpapaliwanag kagaya ni Minseyong, mas marami daw siyang matutunan sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanya. Sinabi pa niya sa isip na ang paraan daw ng paghawak niya sa apoy. At ang paghampas daw niya ay hindi mahina o labis na malakas. Dagdag pa niya na sa isip na makikita ang muka ng lalaki na may pantay daw at tamang agwat sa bawat hampas. At sa pamamagitan lang daw ng pagmamasid sa kanya. Sa simpleng pagtingin sa kanya. Para bang nanonood daw siya ng isang labanan ng mga espada. Na hinampas nito ang martilyo sa nagbabagang bakal. At pagkatapos ay lumingon sa ating bida na sinabi sa kanya na ano, kaya na daw ba niya? Sa tingin daw ba niya ay kaya niya nang gawin ito? Na nagulat naman ang ating bida. Na napanganga itong tumugon na sinabi na sige. Susubukan daw niya ito. At lumipas ang 4 na araw na makikita ang pagawaan. Na naglalakad ang mag-ama na sinasabi ni Minseyong sa kanyang ama na hindi daw ba sila pwedeng magpahinga saglit ngayon. Lalong naging nakakapagod daw mula nang magsimula siyang magturo kay Wumon. Na tumugon ito na sinabi na huwag daw niyang alalahanin si Wumon. Malapit na daw niyang magawa ang isang espada. Natawa si Minseyong na sinabi niya sa kanyang ama na kahit daw na magawa niya, aabutin daw siya ng 10 taon. At sinasabi daw niyang magagawa niya agad. Ama, sobra daw naman siya. Saktong pagdating nila ay masayang sinabi ng ating bida na ito daw ay tapos na. Napanganga naman si Minseyong sa kanyang nakita at napasabi na ano. Hawak ang kanyang espada sinabi niya na sa wakas. Siya daw ay nakagawa na rin ng isang espada. Sa kanyang sariling lakas. Na hindi makapaniwala si Minseyong na sinabi nito na hindi daw iyon maari, ito daw ay napaka-imposible. Na sa loob lamang daw ng 4 na araw ay natapos niya ito. Na nakatayo lang ang kanyang ama sa kanyang likod na tahimik lamang. Pinagmamasdan niya ang espada na sinabi pa niya na nung ginagawa daw niya ang araro, ang bagal daw niya. At pagkatapos sinabi niya sa isip na pero nung ginagawa daw niya ang espada, parang ang mga kamay daw niya na lang ang gumagalaw mag-isa. Dagdag pa niya na maaaring ito daw ba'y dahil sa painting. Na nakangiti siyang nakatitig sa espada na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi.
Ang tumulong sa kanya ng higit sa lahat ay na hindi na itinuloy ang pagsasalita. At siya ay yumuko na sinabi na Sir. Maraming salamat daw. At dahil sa kanya, nakagawa daw siya ng espadang ito. Natumugon ito na sinabi sa kanya na lumabas daw itong mas maganda kaysa sa inaasahan niya. At wala nang kailangan para gumawa pa daw siya ng mga araro o pang-ani. At maaari daw siyang gumawa ng kahit ilang espada na nais ng puso niya. Na nagulat si Minseyong na napasabi na ama. Na masayang sumagot ang ating bida na maraming salamat. Sobrang maraming salamat daw. Napumikit ito at sinabi na bilang kapalit. Natumingin ang ating bida na nagtataka. Na sinabi sa kanya nito na pangako daw niya sa kanya na ang mga espadang gagawin daw niya dito ay gagamitin niya lamang ng tapat at makatarungan. Na masayang tumugon ang ating bida na sinabi na siyempre. Ipinapangako daw niya. Na nakatingin sa kanya si Minseyong na naiinis na sinabi pa nito na paano daw kaya naging ganyan yung tanga na yon. Makikita ng kalangitan sa hating gabi. Na pinagmamasdan pa din ng ating bida ang espada na ginawa niya na sinasabi nito na ngayon. Matutunan na daw niya ang sining ng paggamit ng espada ng langit at lupa. At sumapit na ang umaga na makikita ang inila na may nagsasabi na wow. Tignan daw nila yan. Na ang ating bida pala ay binalansi ang mga pinggan na pinagkainan ng mga bisita na kumain sa kanila. Na sinabi pa sa kanya ng mga ito na sinasabi daw niya sa kanila, talagang ipinapakita. Daw ni Wumon ang mga kakayahan niya ngayon. Sinabi pa sa kabilang lamesa na ang galing mo, Wumon Hyung. At pagkatapos ay namangha pa ang mga ito sa ating bida nang makita pa nila kung paano magtadtad ng gulay ang ating bida. Na napasabi ang mga ito na wow. Ang bilis daw talaga niya. At parang mas mabilis pa daw siya kaysa sa ama niya. Paano daw yung batang dati ay nakaupo lang at parang walang alam, naging ganito. Talagang nakakabilib daw. Masaya naman ang kanyang ama na napataas pa ng kanyang kamay na tumatawang sinasabi na utang daw niya yan sa lahat ng itinuro niya sa kanya. Na napabulong ang kanyang ama sa kanya na sinabi nito na Wumon, may magandang nangyari daw ba? At parang mas ganado daw siya kaysa dati. Natumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na nagtatrabaho lang daw siya nang mas masigasig, wala daw namang iba. At biglang bumukas ng malakas ang kanilang pinto. Pumasok pala sina Miss Yeon at ang alagad nito na sinasabi pa ng mukhang rabbit na kahit daw medyo simple ang lugar na ito, sabi nila masarap daw ang pagkain dito. Dagdag pa niyang sinabi na mahal na binibini. Pasok daw siya. Na sinalubong naman sila ng kanyang ama at masayang sinabi na tuloy daw sila. Na ang ating bida naman ay parang nagulat. At pagkatapos ay naiisip niya ang ginawa sa kanya ng mukhang rabbit. Na sinabi pa niya sa isip na hindi daw ba't yan si Imchu. Sinabi pa ng mukhang rabbit kay Miss Yeon na sabihin lang daw niya kung may kailangan siya. Na naiinis na sa kanya ang personal bodyguard ni Miss Yeon. At pagkatapos ay mabilis niya itong tinutukan na ng espada na sinabi sa kanya na ikaw na walang kwentang tanga. Paano daw siya nagkalakas ng loob na umupo dyan? Na nagulat naman ito na napasabi sa kanyang sarili na itong buwisit na to. At pagkatapos ito ay dahang-dahang tumayo na sinabi niya na hindi daw naman niya plano umupo dyan. Inilalabas lang daw niya yung upuan para siya ang umupo dito, Jo. Pakiusap, umupo na daw siya. At sumagot ito na pero. Na biglang sinabi. Sa kanya ni Miss Yeon na umupo na daw siya, uncle. Sinabi pa ni Jo Mujay habang nakaupo na sila na sige. Ngayon lang daw ito. Na naiinis naman ang mukhang rabbit na sinasabi sa kanyang sarili na buwisit na Jo Mujay. Talaga daw namang may pagkamatapat siyang espiritu, ang tanga na yan. Sana daw ay gugulin na lang niya ang buong buhay niya na magtrabaho bilang isang kahabag-habag na gwardiya. At biglang malakas na ibinagsak ang kamao sa lamesa na sinabi pa ng mukhang rabbit na ano pa daw ba ang ginagawa nila. Hindi pa daw ba nila kukunin ang mga orders nila? Na sinabi naman sa kanya ni Lady Seon na pwede daw ba siyang maging mas magalang ng kaunti. At pagkatapos ay lumapit ang ating bida sa kanilang gilid na yumukong sinabi niya na pakibanggit daw ang kanilang orders. Na napabaling naman ng tingin ang mukhang rabbit sa kanya. Na siya ay tinitigan nito. Na sinabi naman ni Jo Mujay sa kanyang sarili na hindi man lang daw niya naramdaman na siya ay lumapit. Na nagulat ang mukhang rabbit nang makilala niya ang ating bida na napasabi ito Sung Wumon. Paano daw kaya tatanggapin ng tanga na to ang orders nila? Na sinabi ng ating bida na ano daw ang nais niyang orderin.
Nabiglang sinabi ni Lady Seon na ano daw ang masarap dito. Natumugon ang ating bida na sinabi nito na ang thin noodles daw at ang Peking duck. Na sinabing muli ni Lady Seon na kung gayon bigyan daw sila nito. Na dumaan siya sa likod ng mukhang rabbit at ito ay mabilis niyang malakas na sinagi sa likod. Na sinabi pa niya na salamat. Dadalhin daw niya agad sa kanila ang orders. Na nagulat naman na napasabi ang mukhang rabbit na ikaw na tanga. Paano daw siya nagkalakas ng loob na sagin siya? Na nakangiting sinabi ng ating bida na humawak sa ulo na sinabi niya na pasensya na. Dahil siya daw ay isang tanga. Na nainis ang mukhang rabbit na sinabi na ha. At lumipas ang oras na makikita ang bilog na buwan sa kailaliman ng gabi. Na makikita ang na sinabi ng mukhang rabbit na ang sarap daw ng kinain nila. Ito daw talaga ay napakasarap. At ang mga ito ay nagpasalamat na. Sinabi sa kanila ng mukhang rabbit na Lady Seon, may mga mahalagang bagay daw siyang kailangang asikasuhin, kaya kailangan daw niyang umuwi at bumalik. Mangyaring magpatuloy na daw sila nang wala siya. Natumugon si Lady Seon na sige. Mag-ingat daw siya at huwag masyadong mahuli. Natumugon ito na sinabi na okay sige Lady Seon. Na pinagmamasdan ng mukhang rabbit sina Lady Seon na papaalis. At pagkatapos ay mabilis itong bumaling na babalik sa inn. Na malakas nitong sinipa ang at sinabi na anong klaseng ins daw ito. May hiba daw ng buhok sa pagkain na kinain nila. Paano daw nila pinayagan na ihain yan sa kanilang mataas na ginang? Na pinigilan ng kanyang ama ang ating bida na sinasabi niya na ang buwisit na yan. Na sinabi naman ng kanyang ama na anong sinusubukan daw niyang gawin. Hindi daw ba niya nakita kanina? Isa daw siya sa mga tao ng mataas na ginang. Hindi daw sila pwedeng maging pabaya. Na naiinis na sinabi ng ating bida na sila daw ay sinisiraan niya para makaganti sa kanila. At paano daw ba niya dapat tahimik lang natanggapin ito? Na sinabi ng kanyang ama na kalimutan na lang daw niya. At kailangan daw nilang tiisin ito. Siya na daw ang bahala, kaya tumahimik na daw siya. Na inabot ng kanyang ama ang supot ng pera na sinabi na humingi daw siya ng paumanhin. Ibabalik na lang daw niya ang kanilang pera. At saka bibigyan pa daw niya siya ng kabayaran para sa abala. Nakinuha ng mukhang rabbit ang pera na mabilis na itinago at sinabi na tahimik lang daw siya dahil sa kapakanan ng ginang. At paano daw niya nagawa yan sa kanilang ginang? Sa susunod daw ay magingat na sila. Natumugon ang kanyang ama na okay daw na intindihan daw niya. Na naiinis naman ang ating bida sa mukhang rabbit na lalaki. At pagkatapos ay malakas na isinara nito ang pintuan. Na napahinga naman ng malalim ang kanyang ama. Na sinabi pa niya na nakaligtas daw sila ng hindi masyado napahamak. Na ang ating bida naman ay sobrang nagagalit. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na Imchu. Na makikita ang langit at ang buwan sa gabi. Na sinasabi ni Imchu habang naglalakad na sino daw ba si Jo Mujay para utusan silang umalis. Tiyak daw na makukuha niya si Yeon si Hyun. Na biglang sinigawan siya ng ating bida na sinabi nito na hoy. Bunny teeth. Halika dito sandali. Naniinis naman ito ng kanyang marinig na sinabi na ano. Bunny teeth. Na lumingon ito at sinabi na sino daw ang lintik na nagsabi nito sa kanya. At biglang nagulat ito nang makita niya ang ating bida na napasabi na ano. Ikaw lang pala iyan humon. Talaga daw bang ang tangang ito ay nawala na sa ulirat? Natumugon ang ating bida na oo. Nawala na daw siya sa ulirat. At gusto daw ba niyang matamaan ng isang taong nababaliw? Na nainis naman ang mukhang rabbit na sinabi nito sa ating bida na sige, ikaw na baliw. Nakatagpo pa daw siya ng pagkakataon. Kanina pa daw siya nag-init sa galit, kaya bibigyan daw niya siya ng lasa ng galit niya. Na sinabi ng ating bida sa kanya na subukan daw niya kung kaya niya. Na sinabing muli sa kanya ng mukhang rabbit na ikaw na lintik ka. At dito na po nagtatapos ang ika-11 kabanata.